Hello mga kaminang! Welcome to Minang's Kitchen! At isa na naman pong recipe ang gusto ko ibahagi sa inyo. Kung tawagin nila ito ay antigo o makalumang recipe. Kung tawagin nila ito ay morcon kapangpangan. Itsura pa lang nakakaintriga na. Gusto mo na bang malaman kung paano gawin ito? Kung ready ka na, samahan mo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Madali lang gawin ito dahil paghahalo-haluin lang natin yung mga ingredients nito. Dalawang klase ng karne ang ginamit ko dito, isang pork at saka isang beef. Ilagay nyo lang yan sa isang bowl. Pagkatapos ay timplahan muna natin, maglagay tayo ng asin at ng pamintang durog. Tapos ay haluin natin ng maigi para pumantay yung mga pampalasang inilagay natin. Doon nga pala sa karne ay pwede kayong gumamit ng purong baboy lang o kaya ng baka. Pero kung gusto nyo rin subukan yung ginawa ko na kalahating baboy at kalahating baka ay pwede nyo namang gawin. Sunod nating ilalagay yung ating tinadtad na chorizo de Bilbao. Maglalagay din tayo dito ng hiniwang maliliit na sibuyas at ng kamatis. Yung bawang na ilalagay natin dapat nakaprito. Maglalagay din tayo dito ng butter. Pero kung gusto nyo namang tanggalin ay pwede naman. At yung kesong ilalagay natin ay keso de bola. Sunod nating ilalagay yung ating mga egg yolks. At whole egg para ito magsilbing binder natin. At para magkaroon ng kulay yung ating mixture, maglalagay tayo ng atsuete water. Pagkatapos nyan ay hahaluin natin ito ng maigi. Kaunting trivia muna tayo. Bakit nga ba napakaraming egg yolks? Kasi noon ng panahon daw, yung mga egg whites ay ginagamit pampatibay ng pader, kaya laging naiiwan yung mga egg yolks. Kaya para hindi masayang, inilagay na lang nila ito sa mga pagkain. Bago natin balutin yung ating mixture, ay magpapakulo na tayo ng tubig sa ating pan. Para pagkatapos natin, ay ready na tayong magluto. At dahil antigo o makalumang recipe ito, ang gagamitin nating pambalot ay yung tinatawag nilang sinsal o ampelya. Ito yung ginagamit nila nung unang panahon. Mabibili nyo ito sa palengke. Basta sabihin nyo lang dun sa inyong suki na bibili kayo ng sinsal. Linisin nyo ito na maigi para mawala yung amoy o kung ano man yung mga nakakapit na dumi dito sa ating sinsal. Hinuhugasan ko to ng ilang beses sa suka at sa tubig. Pagkatapos ay ibababad ko ito sa malamig na tubig na may suka na 1 o 2 oras. Pagkatapos ng pagkakababad ay huhugasan ko ulit ito. Kapag ready na yung ating sinsal ay magbabalot na tayo. Maglagay tayo ng 1 cup o higit pa ng mixture dito sa ating sinsal. Yung gagawin ninyong laki ay depende na yan sa inyo. Pagkatapos nyan, ayusin nyo lang yung mixture tapos bilutin nyo na. Basta kailangan masecure nyo lang yung pagkakabilot ninyo. Ikutin ninyo na mga 3 hanggang 4 na beses para hindi nyo na siya tatalian. Ganyan yung magiging itsura niya. Parehong proseso lang yung gagawin natin dun sa lahat ng mixture hanggang sa matapos ninyo. Pagkatapos ay lulutuin na natin ito. Ayan, kumukulo na yung ating tubig. Maglalagay na tayo ng ating mga ingredients. Ilagay na natin yung ating tinadtad na sibuyas, kamatis, toasted bawang, durog na paminta, butter, pero optional lang ulit. At maglalagay ulit tayo ng ginadgad na keso de bola. At maglalagay ulit tayo ng atsuete water pang pakulay. Halu-haluin nyo lang yan, pagkatapos ilalagay na natin yung ating binalot na mixture. Dahan-dahan nating ilagay isa-isa yung ating binalot na mixture. Takpan na muna natin yan at isimmer natin for 10 to 15 minutes. Makalipas yung ilang minuto, babalik na rin natin para pumantay yung pagkakaluto. Pagkatapos nyan ay tatakpan ulit natin ito at hihinaan natin ng bahagya yung apoy. Ilagay natin ito sa medium-low flame. Ituloy natin yung ating pagsisimmer ng 30 to 40 minutes pa o kaya hanggang sa ma-reduce na yung liquid nito. Pero habang sinisimmer nyo ito, kailangan balibalik na rin nyo ito paminsan-minsan. Ayan, nag-reduce na yung kanyang liquid. Pwede natin tanggalin yung ating morcon dito sa ating pan at pagkatapos i-adjust ninyo yung ating sauce lang naaayon sa inyong panlasa dahil hindi tayo naglagay ng asin kanina. At
At pagkatapos niyan, serve na natin ang ating morcon kapangpangan. Hiwain natin ito ng serving portions. Oh, natakam ka ba? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung notification bell at subscribe button para ma-notify ka sa mga susunod pa nating masasarap na recipes. Okay, kain na!